Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Kabanata 17 sa Ebanghelyo ni San Juan ay isang mahabang panalangin ng Panginoong Hesus. Nag-umpisa ito sa, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinibigay mo sa kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat na sa akin ay sa iyo, at ang lahat na nasa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Ito yung mga talata sa una at ikalawa at 9 hanggang 10 nasa natin. Ang pagkakaisa ng lahat na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay kanyang hinahangad. Ito rin ang hinahangad natin sa ating panahon bilang mga simbahan na sumasampalataya at nagpapahayag na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at tagapagligtas. Anak ng Diyos, anak ng tao, propeta, guro, at tao. Ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama ay iisa. At nananalangin ang Panginoong Hesus na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magiging isa. Kaya, kung ipinapanalangin ng Panginoong Hesus ang Kanyang mga alagad, yung natitirang mga alagad niya, pero marami pa siyang mga tagasunod. Marami pa siyang mga tinuturuan at isinugo na 72. At marami pa siyang tagasunod na mga pinakain niya, pinagaling niya, tinuturuan niya ng kaharian ng Diyos at pinapalayas ang mga demonyo sa mga taong sumasapi sa kanila. Yun ay naging mga alagad ng Panginoong Hesus. At sila ang ipinapanalangin na magkakaisa. Hindi madali ang usaping pagkakaisa. Ang salitang pagkakaisa ay hindi madali. Sinasabi ko na yan dahil may iba't iba tayong background sa buhay. Iba't iba yung ating pinanggalingan o iba't iba yung yung buhay ng pamilya ay iba't iba. Hindi natin maaring i-compare ang isang pamilya sa isang pamilya. Hindi, iba-iba yun. May iba-iba tayong uri na pinagmulan. Ano yung uri na pinagmulan? May mahirap, may medyo mahirap, may medyo mayaman, pero ako'y nagagatiyak. Walang Panginoong may lupa sa ating mga kasapi dito. Ang Panginoong may lupa, landlords,
na nagmamay-ari ng malaking lupain. Walang mga kapitalista na mga kasapi natin dito na monopolyo ng business, ng negosyo. Katulad ng kapitalista ng Grab, upang mamonopolyo niya ang mga serbisyo maliban sa taxi, binili niya ang Uber. Maalala nyo? Monopolyo yun. Katulad ng mga sasakyang pandagat. Dati-dati, maraming mga sasakyang pandagat ngayon. Tugo na lamang. Ganon po yung mga kapitalista na sinasabi natin. Kaya kung kapitalista kayo ng lugaw, kapitalista kayo ng lumpia, hindi yun. Hanap buhay lang yun para mabuhay. Kaya iba-iba yung ating na pinagmulan. At tiyak, iba-iba yung ating pananaw sa buhay. Iba yung ating paninindigan sa buhay at pamara ng ating paglilingkod. Kaya mahirap pagkaisahin tayo. Kaya palagi kong sinasabi, ganon pa man. At sa simbahang ito, nagkakasundo tayo sa Prodeo et Patria. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Pagbayan ang pinag-uusapan natin, hindi gobyerno. Ang pinag-uusapan natin ay mamamayang Pilipino. Yung gobyerno, kabahagi lamang sila mamamayang Pilipino na may tungkulin na maglilingkod. Iahon ang buhay ng mga mahirap upang lahat tayo ay maging masaya. Yun po ang tungkulin ng gobyerno. Kapag sinasabi natin na dapat tinataguyod natin ang kapayapaan natin, kapayapaan ng gobyerno, kapayapaan ng Pilipinas, sinasabi natin na isa lang alang ang mga mamamayan. Isa lang alang ang mga biktima ng inhustisya. Isa lang alang ang mga biktima ng nilabag ng karapatang pantao. Ang tawag natin noon, panlipunang katarungan. At kapag nagsasalita ang simbahan ng panlipunang katarungan at kapayapaan, tatak, Iglesia Pilipina Independiente. Kaya mahirap magipag-isa dahil yung ibang simbahan, pinipili lamang nila yung kanilang gusto. May mga ibang simbahan na alam sa politika. Pero nung nakaraang eleksyon, hindi na yan totoo. Lahat ng simbahan ay nakialam sa politika. May nanalo, may natalo. Alam nyo na yon. Ganon lang yon, no? Ibig sabihin, patunayan na ang simbahan mayroong moral na tungkulin. Pag sinasabi nating moral, yung kalinisan at malinis likod. Pero hindi madali yun. Nahirapan tayong makipagkaisa. Sa karanasan natin sa ecumenism, ecumenical movement, sa isang taon, isa lang ang ating panalangin sa Week of Prayer for Christian Unity. Yun lang. Tapos na. Uulitin natin yan sa sunod na taon. Mga February, January at February. Noong May 6, nagkaroon ng interfaith prayer sa Manila Cathedral dahil sa panawagang mapayapa at malinis na eleksyon. Yun na yun. Wala nang iba noon. Ang hirap.
kahit sa interfaith prayer, hindi pa magkakasundo ang mga simbahan at mga pananampalataya, labas sa Kristyanismo. Mayroon pa kasi ditong Buddhist, mayroon pang Hindu, mayroon pang Muslim. Yung Muslim, dalawa pa yan. May tinatawag na Sunni, mayroon pang tinatawag na hindi ko alam yung isa, pero dalawa yan. Hindi yan magkakasundo. Paano kaya yung panalangin ng Panginoong Hesus ng pagkakaisa kapag ganun ang katangian? Kasi mas madali yung nakasanayan. Kaugalian. Nakasanayan na kasi na magkanya-kanya tayo ng pagdiriwang, di kanya-kanya. Bagamat inimbita tayo doong misa noong May 13 diyan sa ating simbahan, yun na lang yun. Mayroon pang kasunod siguro noon, pero hindi pa natin alam. Ang kaugaliang pagkat kanya-kanya ay ang kahinaan ng mga Pilipino. Kanya-kanyang panalangin, kanya-kanyang tradisyon, kanya-kanyang kaugalian na automatic na nating isinasagawa. Ang hirap baguhin. Dito na lang sa atin, no offensement, huwag kayong magalit sa akin. Dito na lang sa atin, ginagawa natin yung nobina. Ang nobina ay siyam na araw na paghahanda para sa isang event. Kapistahan ba yan? O pagdiriwang katulad ng Flores de Mayo? Pagdiriwang ng kapistahan banal na birhen sa Santo Rosario at iba pa, nagsasagawa tayo ng siyam na araw na paghahanda. At ang tawag natin noon sa daling salita, nobina. Pero ang tanong natin, para kaninong nobina yan? Kaya dinagdagan natin, nagnonobina tayo para sa fiesta. Nagnonobina tayo para sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Siyam na araw, paghahanda. Pero dahil gusto nating mas madali, huwag kayong magalit, kasi nagkonsultahan tayo, gumawa ako ng daloy ng liturhiya para sa Flores de Mayo. Pero sa gusto nating madali, ang ginamit nating dasal ay Santo Rosario. Naunawaan ba natin yun? Ang dasal sa Santo Rosario ay ginagamit natin tuwing Oktubre dahil pinaparangalan natin ang Birhen sa Santo Rosario. Alam ba natin ang Santo Rosario na dasal? Ang dasal na Santo Rosario ay dinadasal ng mga sundalong Romano-Katoliko sa kanilang giyera laban sa Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire ay mga Muslim at ang lumalaban sa kanila ay ang Western churches, lahat ng mga Kristiyano sama-sama upang matalo ang Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire ang naghahari sa Middle East noong panahong giyera na yon at natalo sila. Natalo sila at sinasabi dahil sa dasal ng Santo Rosario. Mayroong gumawa ng dasal na napakahaba. Napakahabang dasal sa Santo Rosario mula sa kapanganakan hanggang sa pag-akyat ng Birhing Maria sa langit. At yun ang problema natin. Kasi tayo, dahil hindi tayo naniniwala ng Immaculate Conception of Mary, na si Mary ay ipinanganak na wala ng, pinaglihi na wala na siyang kasalanan, tayo hindi. Naniwala tayo na si Mary nang tinawag siya ng Diyos upang maging ina sa Panginoong Hesus,
Nilinis ng Diyos ang kanyang kasalanan. Hindi doon sa ipinaglihi siya. Ibig sabihin, pinaglihi, pinanganak, hanggang tinawag siya ng Diyos, siya ay karaniwang babae. Siya ay si Maria ng Nazaret, isang magsasaka. Pero nang tinawag siya ni Anghel Gabriel at magiging ina ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay siyang larawan ng paglilinis ng kanyang mga kasalanan at nagiging malinis siya, na-purified siya, at yun ang ating pagiging pagkilala na si Mary ay naging immaculada. Pero hindi konsepsyon. Ang konsepsyon kasi, yung paglilihi, yun ang si Mary ay immaculada, pero hindi siya doon sa ipinaglihi. Sa Santo Rosario, mag-iba yun. Tapos, sa Santo Rosario, binabanggit natin yung Assumption of Mary. Assumption of Mary ay ang pag-akyat ni Mary mula sa lupa hanggang sa itaas. Wala po yun sa Biblia. Iniisip na lang ng gumawa ng dasal na si Mary ay ina ng Diyos. Kung ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, siya rin ay umakyat sa langit. At noong 26, ipinagdiriwang natin ang Ascension of Jesus Christ. Pero hindi Ascension of the Blessed Virgin Mary. Si Mary ay tao at namatay. At napatunayan yan na sa Jerusalem ay may libingan si Mary. Ang ibig sabihin, mali yung Assumption of Mary. At yan, dinadasal natin sa Santo Rosario. So be it. Dasal yan ang Santo Rosario. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Pero, sinusubukan natin dito sa pagdiriwang, dahil hindi naman Santo Rosario yung ating pagdiriwang ngayon, inaayos natin konti ng mga panalangin. Mayroon pa rin litanya, mayroon pa rin mga panalangin, pero dahil nga kaugalian na natin na mas madali yung Santo Rosario, ginagawa natin. At wala na akong comment doon. Hinayaan ko na kayong gawin yun hanggang matapos. Kasi yung usapan natin na mayroon pa sanang mga pagdarasal, hindi na natin yun gagawin. Tapos na yun eh. Yung diretso na tayo sa pag-aalay ng bulaklak ngayon. Napangungunahan ng inyong pari. Mahirap na magdiriwang tayo ng pag-aalay pagkatapos yung pari ay hindi mag-alay ng bulaklak. Kaya sabi ko, ako ang mauuna. Mula doon, susunod sa akin si Brother AJ, at nila, mga sakristan, pagkatapos kayo. Akong mauna, pagdating ko dito, pagkatapos kong mag-alay ng bulaklak, babasbasan ko na kayo. Ibig sabihin, pagtatapos natin mamaya sa pagpanalangin ng pagbabasbas, hindi ko na kayo babasbasan. Yung hindi mag-aalay ng bulaklak, sorry na lang. Hindi ko sila mabasbasan. Di ba? Ay di naman tayo mawawala ng bulaklak. Ang dami, ang gandang mga bulaklak dyan, oh. Share na lang. Oo, di ba? Ang gandang mga bulaklak. Dapat mag-alay tayo lahat. Mag-alay. At dito ko babasbasan yung bawat isa. Para mayroon naman tayong blessing. Yung ating pag-aalay sa Inang Birhen, alalahanin natin, siya ang alagad ng Panginoong Hesus. Kung mayroon kamang San Pedro, San Pablo at iba pang mga alagad, siya ang number 1 na alagad. Ang reyna ng mga apostol, ang reyna ng mga santo at mga santa, siya ang Birhen Maria. Sana maunawaan natin ito ng paliwanag ko. Kaya pag nag-uusap tayo ng pagkakaisa, hirap talaga. Kasi, bagamat mayroon ng mga mungkahi kung paano natin gagawin, pero dahil nagmamadali tayo, ayaw natin ng balik tayo sa kaugalian. Alam nyo ba,
Niya nga si Apostol Pablo ay nakulong dahil sa kaugalian. Yung unang pagbasa. Dahil sa kaugalian na nilabag nila Apostol Pablo sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sila ay ikinulong. Pero sa halip na magdasal sila ng simpleng dasal, sila ay umaawit ng papuri sa Diyos. At sa unang pagbasa na yon, nakalaya sila. Pero hindi si Apostol Pablo nakalaya sa kamay ng Imperyong Romano. Siya ay hinatulang mamatay. Ang hatol ng mga alagad ng Panginoong Hesus noong panahon na yon ay ipako sa krus. Ngunit si Apostol Pablo ay si Apostol Pablo ay Roman citizen. Ang isang Romanong o Roman citizen ay hindi maaring ipako sa krus kapag pinarusahan. Ang hatol sa kanya ay pugutan ng ulo. Yun ang parusa ng Romano Katoliko. Kaya si Apostol Pablo, hindi pinako sa krus, pero pinugutan naman siya ng ulo. Ganun, ang hirap ng mga alagad ng Panginoong Hesus na ipinapanalangin nilang magkaisa nawa sila upang ang sanlibutan ay maniwala na isinugo ang Panginoong Hesus ng Diyos Ama upang ipahayag ang kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay patuloy nating ipinapahayag sa ating panahon. At ang kaligtasan na yan ay patuloy nating iminumungkahi na dapat lahat ng mga simbahan, katulad ng iba pang mga pananampalataya, ay isipin din yung kaligtasan na yun. Kapag kaligtasan ang pinag-usapan natin, hindi lamang nang mamatay na tayo. Kaligtasan sa buhay na ito, na ipinapanalangin natin ang mga bata na ipinanganak ngayon, ay magiging malinis na pamumuhay at ang buhay nila ay maging mabuti. Lumaki sila sa kabutihan. Ibig sabihin, pagkaanak ng bata, ipinapanalangin na natin sila na matuwid na landas, na katuwiran ang iniisip, pagmamahal, pag-ibig, dahil ang Diyos Ama at Anak ay iisa na nagmamahal sa atin. Sa ating pagdiriwang ngayon ng Flores de Mayo, sana tumimo sa ating puso na hindi sapat na mag-alay ng bulaklak. Kailangang isa sa buhay ang pagkakaisa na may pagmamahal. At ang pagmamahal dapat nakabatay sa kapayapaan at ang kapayapaan na nakabatay sa panlipunang katarungan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.